sa Radyo Agila. Inihahandog sa inyo ng Eagle Broadcasting Corporation at Radyo Agila. Kaakibat ang Philippine Historical Association at Philippine Association of Administrators of Student Affairs. Lakas Pinoy Radyo! Lakas Pinoy Radyo! Mapapakinggan sa DZEC 1062. Radyo Agila. Napapanood po tayo ng live sa Facebook page na Lakas Pinoy Radyo. Kasama po natin ngayon bilang co-host si Professor Xiao Chua. Makasaysayang araw po sa inyong lahat ng mga kababayan natin na nakikinig, sa lahat ng mga student affairs officers, sa mga estudyante, sa mga guro, sa mga historiador na nakikinig sa atin. Welcome po sa Lakas Pinoy Radio. Okay, meron po tayong dalawang guest sa episode natin ngayong hapon, no? So papakilala ko muna. Tapos tatanungin natin sila tungkol sa kanilang museo, no? Sapagkat ang paksa po ng ating episode ngayong araw ay tungkol sa mga museum. Jobal, bago natin simulan ito, gusto kong may tanong ako sa iyo. Sige. Nung bata ka ba dinala ka ng nanay mo sa museo, tatay mo? Hindi. Ano yung earliest memory mo ng museo? Earliest memory mo ng museo? 1998, no, Centennial, first year high school, first time kong magkaroon ng experience na magka-field trip. Yes. National Museum. Kaya lang, at that time, ano kami, yung maramihan, ilang bus, so talagang pila-pila lang. Gusto kong magstay para titigan yung painting. Hindi ko ma-enjoy kasi kailangan naming umusad. Yan yung hirap ng logistics sa field trip na kapag ka marami, parang sana kung mas konti, mas na-explain o mas bibigyan ng... Pero, syempre hindi ako papayag na ganun lang experience ko. Kaya sabi ko, babalik ako. At nakailang balik naman ako. In fairness. Siyempre. Ako naman, ang pinakamaaga na naaalala ko, ay una, yung museum sa harapan ng eskwelahan namin ay Tarlac Provincial Museum yon. Tinatawid ko lang yon, no? Panahon ni Tingting Cojuangco yan, Governor of Tarlac. Anong naalala mo dun sa museum? Yung mga mukha ni na China Cojuangco. May mga paintings din, ano? Pero ang nakakatuwa, nung nag-field trip ako, Wax Museum. Tapos after that, the next day, dinala ko ng nanay at tita ko sa Fort Santiago. So nakita ko yung lumang Fort Santiago, yung lumang exhibit. And then the next year after, dinala ako ng tita ko sa National Museum din. Ayun. Doon may mami pa. Nasaan na kaya yung mami na yon? May mami pa doon eh. Binalik na. Kailangan ibalik sila. Okay. Speaking of the National Museum of the Philippines, no, makakasama po natin ngayong hapon ang Assistant Director ng National Museum, si Dr. Ana Labrador. Magandang hapon sa inyo. We're so blessed kasi si Mama Ana, alam kong busy. Tapos syempre, marami silang nagawa, no? Kasi siya yung assistant director. Ang kanilang director ay si Sir Jeremy Barnes. Sir Jeremy Barnes, hello. Silang dalawa, very active. Alam mo, ang experience ko sa kanila kapag nandoon ako ay kapag may mga project, may mga sila, very hands-on. Sila mismo naglalagay ng upuan. Nakakatuwa, no? Ang galing-galing, no? So, hindi ko sila nakakasama, pero sinusundan ko ang laging mga bago sa National Museum, no? Alam mo yung nakakatuwa sa National Museum ngayon, yung pag pumupunta yung tao, ang dami-dami na. Dati, pag pumunta ka sa National Museum, ikaw lang ang tao. Ang laki-laking gusali. Tanungin natin ngayon si Ma'am Ana, no, about the National Museum. Ma'am, no, unang tanong, yan. Marami nagpupunta ngayon sa National Museum. Correct. Hindi may kakayla yun. Ang daming pictures sa Facebook hanggang labas yung pila. Bakit ba marami nagpupunta ngayon sa National Museum? Kasi libre. Ayun. So, at saka marami kami mga programa. Hindi lang naman dahil libre. Kung wala ka namang ipapalabas, wala kang tinatanghal doon, so wala namang pupunta, di ba? Para magpapalamig lang. Pero yun nga, marami kaming mga, lagi nagbabago yung mga exhibitions namin, nadadagdagan, at napapabuti naman namin. Tapos merong mga talks, may mga forum, may mga workshops, ganun. So gusto namin talaga lumahok lahat ng mga iba't ibang tao na mula sa iba't ibang sektor. So gusto namin na maging kanila. Kaya pagka nga
nagsasalita kami sa sinasabi namin, sa inyo tong museum, it's your museum, our museum, no? Para lahat parang may responsibility para sa museum. Kasi kailangan yung mga nakikita nyo doon, yung mga collections, kailangan laging hindi siya mawawala, hindi siya maluluma, no? So yun yung trabaho namin para lagi siyang pwedeng itanghal sa mga exhibitions, no? So sinasabi namin, wag niyong hawakan kasi nasisira yan, kasi yung kahit ilang beses tayo maghugas ng kamay, meron pa ring acids at saka grease, oil yung kamay natin. So yung laging hinahawakan, halimbawa yung mga paintings, masisira yan after some time. May mga nag-attend pa rin ba na humawak? Oo, kahit na may mga may mga nakalagay na do not touch. Ganon. At saka nagagalit pa sila pag sinasaway. Ang lakas daw makasaway ng mga guards. May mga ganon. So naintindihan naman namin kasi tayo kasi mga Pilipino, very tactile natin. Gusto nating hawakan. Parang sa atin, magiging totoong bagay kung nahawakan natin. Pero ito yung exception. Ito yung dapat hindi natin gawin. Kasi nga, inisip natin yung mga apo natin at yung mga apo ng apo natin, dapat makita pa rin nila yung mga nasa National Museum. So yun, no? Ang National Museum is a government museum, national government. Government. Ngayon naman yung ating second guest ay mula sa private museum. Ang second guest natin, at ako magpapakilala sa kanila kasi Tsinoy ako, no? Kahit hindi ako marunong mag-Chinese, proud ako sa Tsinoy roots ko, no? At ito po ay isang museo sa loob mismo ng Intramuros. Napakahalagang museo po nito. Bahay Tsinoy Museum ng Kaisa Heritage Foundation. Foundation. At ang kilala ho natin lagi sa Kaisa Heritage Foundation, syempre, ay ang ating anti-crime crusader at hindi alam ng marami, historiador, ay si Teresita Angsi. Diba? Ito palang anak niya. No? Ang siyang namamahala, director ng Bahay Tsinoy Museum. Wala pong iba kundi isa sa pinakamagandang curator, no, director Lakas ng museo, bola. no, sa Pilipinas. Walang iba kundi si Ma'am Mea Angsi. Hello, Ma'am Mea. Magandang hapon. Alam Ang lakas mo mambola. Makikita ng mga viewers natin sa FB Live, Lakas Pinoy Radio FB Live, na hindi ako nagsisinungaling. Dalawang pinakamagaganda sa ating bansa. Magaganda talaga mga taga-museum. Oo. Kaya ikaw, director kami ng Valenzuela City Museum at ng Museo Valenzuela. So maganda ka din. At ikaw ay bisita ng museum. Mahilig lang sa museum. Ma'am. Hello, magandang hapon po. So, ang tanong ko lang ganito, bakit nyo itinatag yung Bahay Tsinoy Museum? Kasi marami sa atin ay mga museum tungkol sa bayani. Museum siya tungkol sa institutions like, may GSIS Museum, di ba? Tama. May museum ka tungkol sa mga localities, pero ito, the Chinese in Filipino life, no? Medyo may pagka-cultural. Paano nyo naisip na magkaroon ng ganitong museo? Nung 1980s, Yes. tatay ko rin ang nag-isip ng museo. Kasi bago magkaroon ng Bahay Tsinoy, tapos may bisita ka from abroad, gusto mong ipakilala na, malaki ang komunidad ng Tsinoy, na mahaba ang kasaysayan ng Tsinoy sa Pilipinas. Corrected by. Saan mo siya dadalhin? Sa sementeryo. Ganun ba? Sa Chinese cemetery sila madalas dinadala kasi wala tayo noong center, no? So, ethnic minority ng Pilipinas ang mga Chinoy. Hindi kami katutubo kasi foreign minority yung mga ninuno namin. Lalo na noong 1980s ay kakapasa pa lang nung tinatag ng naturalization. So, ibig sabihin sa matagal na panahon, ang turing sa mga Tsinoy ay mga hindi Pilipino. Citizenship-wise kasi, hindi talaga sila Filipino until after 1975, no? So, foreign national sila, na karamihan naman sa kanila ay hindi naman nakarating ng China. Exactly. Diba? Talagang ito talaga yung bayan nila. Correct. Tapos, so by 1980s, naisip ng tatay ko na kailangan siguro natin ng isang kahit maliit lang na center na dadalaw-dalawin ng mga tao para magkaroon ng kaalaman tungkol sa mga Chinoy sa Pilipinas. Yun. Hanggang sa naging isang full-blown museum siya. Kasi ang laki nung naitutulong ng Bahay Tsinoy sa pagtanggal ng misconception na ang mga
mga Pilipino na may Chinese heritage ay una hindi Pilipino, hindi bahagi ng kasaysayan ng Pilipinas, kaya may diskriminasyon, 'di ba? 'Di ba sabi nga nila, Chikbeho, 'di ba, Tuwawa, 'di ba yung ganun. Pero pagka pumunta ka sa museo na 'yon, makikita mo marami pala sa mga kababayan natin na magagaling na mga Pilipino na tinuturing nating mga Pilipino ay mga may dugong Chino. Correct. Tsaka ganito, no, nakita ko sa kwento ni Ma'am Mea, no, may nag-isip, may pangangailangan, no, tapos may nag-isip at may tumulong o may naniwala, may sumuporta, kasi kung walang tutulong, 'di ba? Walang, hindi magiging realidad, no, itong idea na ito. Kung ang National Museum meron silang support from national government, yung Bahay Chinoy meron kaming suporta mula sa komunidad mismo. No, kasi gaya nila, sila sinasabi nila sa taong bayan to. Kami sinasabi namin sa buong komunidad yung museo. Hindi siya, kumbaga hindi siya private property na meron lang isang taong may-ari. Kasi dapat ang tumutulong sa pag-usad ng museo yung buong komunidad. Kasi storya nila to no, hindi to storya ng isang tao lang. Ayun. So, makikita natin na itayo ang Bahay Chinoy kasi merong mga tumulong, no? Merong mga, paano ba masasabi dito? Philanthropist. Correct. No? Kailangan silang kilalanin, no? Kasi tayo, taga-isip tayo ng mga ideya, ganito, ganyan, para sa community. Pero pag wala ka naman pera, saan ba di ba? Saan kukuha ng pera para maipatayo itong museo para sa bayan namin? Kung ayaw halimbawa ng mayor, di ba? Pwedeng maitap yung private sector. Kasi hindi katulad nung kay Ma'am Ana, na government ibig sabihin may funding, may batas. May batas, at talagang tandaan natin, National Museum sila, at maganda yung termino ni Ma'am Ana kanina, nag-uusap tayo prior to the interview, custodians lamang. May tanong ako kay Ma'am Ana. Sige. Paano nyo nagawang libre? Ibig ko sabihin, dati matagal ng panahon na 100 pesos yata yung entrance fee ng National Museum. At tandaan natin na ngayong itong panahon ng National Museum ngayon, ito yung panahon na masasabi kong okay lang magbayad kasi talagang maganda talaga, no? Pero naalala ko yun dati pagpupunta ako, puro replica Ngayon nakita ko ng mga original. At tawag nga namin National Museum of Replica. Biro lang naman po, no? Pero totoo yun. Ano nangyari? Okay. So, nung pagpasok namin, si Director Barnes pumasok noong 2010, ako 2011, medyo meron na kaming ilang pag-aaral na ginagawa kasi yun nga gusto nating mahikayat ang mga taong pumunta sa museo. Mas marami, mas mabuti para sa amin. Kasi yun yung paraan na para sabihin talagang kanila yung museum, no? Sa atin yung museum. Tapos nung gumawa kami ng calculation, sabi namin magkano ba ang labor, yung lahat ng trabaho na ginagawa para makolekta yung, actually umakyat sa 150. Okay. So nung after a while nakita namin 150, ang ginagastos namin 180. Mas mahal pa pala sa pagkolekta lang. So anong nangyayari noon? Actually, yung yung mga hindi makabayad o kaya gusto nilang gamitin yung pera nila sa ibang mga bagay like manood ng sine o kaya magpa-load sa kanilang cellphone, is yun hindi nila gagamitin para magbayad sa entrance sa museum. At yun lang, yun yung parang nakikita ko isang paraan ng pagdi-discriminate sa mga taong hindi maka-afford, hindi makabayad ng 150. So matagal din namin kinampanya yon hanggang nung June 30 last year, pumayag ang trustees ng National Museum, meron kaming board of trustees, na sige ilibre na natin. Wow. So kaya tamang-tama talaga, tapos nung July 1, yun na ipatupad na namin na libre na yung entrance. Congratulations. Ang laking bagay talaga noon kasi ngayon pag nakita mo, pamilya, parang hindi naman sa maingay, pero parang buhay na buhay yung museo ngayon. Kasi tandaan natin, parang pasakalye ko sana before the interview, tandaan natin na mahalaga ang kasaysayan. Pero yung kasaysayan na babasa sa libro, ikinikwento, hindi natin minsan na realize na nagiiwan ito ng mga labi o yung mga footprints in a way, pero true artifacts, 'di ba, na liktao tinatawag, o mga likhang sining, 'di ba? At marami pang iba na reflection lahat ito ng kung sino tayo. So pag pumupunta tayo sa National Museum, dahil ito'y
produkto ng daang taong kasaysayan, libong taong kasaysayan ng bansa natin. Pag pupunta tayo sa National Museum, it's really a journey to discover yourself. That's right, yeah. Diba? Yun yung maganda dyan. Pero yung sinasabi nga na ang gobyerno nagbibigay sa amin ng pondo, hindi naman automatic yun. Talaga? Kaya every year, kailangan i-prove namin na mimit namin yung target. Ayan yung Senate hearing sa budget. Oo, yun. At saka yung Department of Budget and Management, meron ding binibigay sa aming mga targets. Unang-una nga yung bilang ng mga taong pumapasok sa museo. Meron, ano yung may stats ba kayo ngayon? Kailangan this year mga 750,000. Next year 1 million na. So talagang pataas ang pataas yan. Pero at the same time, kailangan inaalagaan din namin yung bang kalidad ng pagpunta nila sa museum, na safe sila, secure sila. Tapos meron yung parang satisfied sila, parang yung pagpunta sa museo, sila natutuwa sila, na sulit, no, yung pamasahe. Na hindi na nila tatawaging National Museum of Replicas. Baka nga, ma'am, ito, alam mo, sinabi ni ma'am yung security, kasi ito yung natutuwa akong, lumalabas ngayon. Pag pupunta tayo sa museum, ang akala lang natin yung pag-display lang ang trabaho ng museum eh. Pero yung preservation, yung para hindi, pag naalikabukan, paano lilinisin, di ba? Yung maintenance, tapos again, nakikita nyo ngayon, yung storage. Kasi tandaan natin, may panahon na hindi minimalist. Ibig sabihin, lahat ng pwede mong ilagay sa isang kwarto, may ilalagay mo. Pero sabi ng mga experts, parang mas lalong hindi nakukuha ng tao yung ibig sabihin ng iba't ibang bagay kung masyadong maraming nakalagay. So nagkaroon ng mga minimalist. So ibig sabihin, may storage. Ibig sabihin, hindi lahat nakalabas. Yung iba ilalabas mo lang paminsan-minsan. Pero malaking trabaho ito. Binago na namin yung pangalan. Hindi na storage, kundi repository. Ayun. Para hindi lang siya bodega. Kasi maalikabukan na pag storage. Tsaka kung gusto nyong manaliksik, tapos magre-request lang kayo sa amin, pwede kayong papasukin sa repository. So, yun yung ibang aspect ng museo. Kasi may logistics ang pagmi-museum. Ang pinakamalaking problema ng Bahay Chinoy ay parking. Kasi wala silang parking. Ang hirap kasi maliliit yung street sa Intramuros. Paano nyo na susolusyonan yung mga ganitong mga bagay? Dati naman na kasing tourist destination, field trip destination ang Intramuros. May parking to one street away from you. Correct. So, perfect. Since dati naman nang pinupuntahan ng field trip ang museo, alam na nung mga gwardiya doon, yung Guardia Civil ng Intramuros, at saka ng mga barangay tanod na kapag may bus na dumating, saan sila papupuntahin. At saka badagdag ko lang siya, para sa mga nanonood, pag tayo naman po magpaplanong pumunta ng museum o magtutour, pagplanuhan talaga natin. So kasama na dyan yung paghahanap ng parking. Actually. Diba? Dapat sila rin, naghahanda rin sila eh. Hindi, yun yung minsan, tingin ko, hindi mag-a-adjust sa atin yung paligid o yung museo. Dapat tayo rin mismo handang mag-adjust. Parang yung isang, so nanay din ako, meron akong dalawang maliit na anak. Yung minsan napapansin ko, pupunta ng museo, may dalang pamilya, ang saya namin sa museum. Pero parang hindi pinaghandaan ng magulang yung pagdadala niya ng anak na naging shopping mall yung museum. Na naging palengke yung museum. Na parang nabaliwala yung koleksyon, nabaliwala yung pinaghirapan ng mga gumawa ng exhibit. Meron nung bagong bukas ang Bahay Chinoy, meron kaming nag-field trip na deliberately destructive. Wow. Oh my goodness. Hindi namin, may hawak silang mga kalendaryo galing sa isa pang field trip nila. Hinampas nila yung exhibits namin. As in, whack! My goodness. Ang sakit nun. So, yung mga ganon na parang, ouch. Yan. So, may mga ganon na hindi naghahanda. So, tama yung sinabi mo. Parang yan di ba? Pag pupunta ka ng mall, maliligo ka. Maghahanda ka. Diba? Ganon din dapat sa museum. Ang ginagawa kasi namin dyan, kasi ako tour guide yung usual na tawag, pero kasi ang gusto kong tawagin, docent. From the Latin word doce, which is to teach. Yes. Yung docent kami sa mga field trips so, ang isang una namin ginagawa dyan ay, kung alam na namin yung rules ng isa, una muna pala, okyo lang.
Oo. Ibig sabihin, pag tour coordinator ka, hindi ka mag-schedule ng field trip sa isang lugar na hindi mo pa kabisado, at kung hindi mo kabisado, mag-ocular kayo. Number 1. At kung kunwari, isang taon na yung nakalipas nung pumunta ka, mag-ocular ka ulit kasi nag-iiba-iba ang mga parking policies, nag-iiba-iba yung mga kung ano-anong nakalagay doon. So, that's 1. And number 2, yung mga rules. Ibig sabihin, bago pa man kami sa National Museum, bawal po yung malalaking bag, dinideposito po ito. So sinasabi na namin, para hindi na tayo matagalan, iwan nyo na po yung bag ninyo, ito yung rules. Bawal maglitrato ng may flash kasi ang flash po ay nakakasira sa yan ang mga tatanong natin. Totoo ba talaga yan, no? Totoo nga ba yun? Totoo ba yun, ma'am? Meron sa ilang mga pagkakataon, lalo na kung works on paper, watercolor, gano'n. Pero meron din kasing mga bisita na medyo ilag sila sa mga flash, yung strobes, na disturb sila. Like yung ibang mga, may mga issues sa ganyan. Ibig sabihin yung kung umiikot yung mga tao, na, kasi parang sa sinihan yan pag nagsa-cellphone ka lagi, tas lumiliwanag, parang hindi mo na-enjoy yung, so parang sa museum yun. Din, tama. So yun, part ng conservation scheme din. Tsaka yung isa pa, parang, over and beyond yung conservation natin is yung concern din natin sa mga bata. Yes. No, kasi kunyari ako adult ako, picture, tas flash, tas post sa social media, tas ang picture ko may minors. No, may pahintulot ka ba nung magulang na may minor na nasama sa picture mo, hindi mo naman siya kilala. Diba? Lalo na for bisita, tapos may nag-field trip, tapos kasama pa yung pangalan ng eskwela. So, medyo safety issue din siya. Tapos, eto po, may tanong ako pagdating sa, yung role ng tour guide. Kailangan, kasi may mga museum din na parang, may mga tourist na ayaw nila ng may guide, on their own. Oo, no? gusto nila sila yung tumitingin. Self-guided. Oo, kasi tanda natin, may mga brochures na ibinibigay. Halimbawa, sa Bahay Sinoy, hindi ka pwedeng bubisita ng bahay, hindi ka bibigyan ng brochure. In fairness sa inyo, masipag kayo mag-reprint. At saka yung part ng, modernization or what, no? Yung meron na rin, may mga, ang tawag doon? Yung mga may mga museum. may mga listening devices. Oo. So, how do you address this, Sa halimbawa, sa National Museum, ma'am, may mga guides din kayo. Pero paano nyo na-discern kung gustong magpa-guide o hindi? Ang aming rule of thumb, talagang self-guiding dapat yung okay. Yeah. So, pwede silang humingi ng floor plan para alam nila kung saan sila pupunta. Pero kasi yung pagkalatag namin ng mga exhibitions, lalo na sa fine arts, no? Talagang may may linear na art history. Daloy, yan, magmumula 17th century. Spanish kasi doon na introduce sa atin yung art as we know it, yung western art. So yan yung doon pinagsimulan, yung mula sa simbahan. So ganun yung Daloy. So sa second floor, yun yung kasi main entrance ngayon, yun yung nandun makikita yung lahat ng pre-war, yung bago mag Second World War, no. Tapos sa third floor yung post-war. So ganun na yung hati nung area. So may ganun naman. Tapos sa kabila naman yung sa National Museum of Anthropology, meron naman kaming mga thematic na mga exhibits, no. Tapos marami ring regional museums, no. Marami din. Hindi na tinatawag na branches, no. Hindi kasi parang hindi naman kami bangko bakit tinawag na branches, no. National Museum branch in Vigan, di ba yung tawag natin doon So ngayon meron na kaming classification para sa labas ng Manila, no. Merong regional museums, yun yung mga malalaki at sakop yung mas malaking region, like for instance sa Ilocos, no, ang sakop noon mula Pangasinan hanggang Ilocos Norte. Yeah. Pero naka-locate sa Vigan, no. Malaki siyang for all the Ilocos region. No? Nakita ko yun Sa Vigan gumaganda talaga. Tapos meron din kami mga area museums, yung mga stand-alone. For instance, sa Batanes mag-open kami this year ng area museum. At saka meron kami yung existing na yung Marinduque na kaka-upgrade lang namin. Tapos meron din yung tinatawag naming site museums. Yun yung malalapit sa mga archaeological sites. Like sa Palawan, Butuan. sa Quezon. Actually yung Tabon Cave sa may
Quezon, Palawan. Gusto ko mapuntahan Lipon siya. Point. Lipon Oo, Point. Lipon Point, Oo. oo. So yung mga, tapos yung nga, yung sa Butuan, kasi nandun yung mga balangay, no? Nandun Discover. So maraming museums outside. This is where the National Museum brings the National Museum to your areas, to your provinces. Yes. Oo. I think Bahid Sinoy, meron bang mga efforts kayo na yung mga hindi naman makapunta sa inyo, na naaabot ba nila kung ano yung kasaysayan na ino-offer at kinekwento ng Bahid Sinoy? Hindi masyado. Hindi masyado. Hindi masyado. Slight lang. From time to time, may mga humihiram sa amin ng exhibition materials. Panels yan, ano? Oo. So, ang maganda dito is parang, since hindi na ganun kamahal magpa-print ng panel, meron na kami talagang ready-made for replication. So, kunyari, may university, a few years ago, may taga Davao na humiram sa amin. Nagulat ako, pinapermanente pala sa Museo Dabawenyo. Nandun pa siya. Sabi ko, bakit nandito? So, parang, okay lang sa akin. Pero, okay lang sa amin yung ganun. Gusto ko siyang palitan kasi gusto ko mas maganda. Pero, kasi it was really for, parang pang outdoor, pang school. Tapos, mura na lang magpa-print. So, email na lang kami ng file, tapos sila na bahala. Ganon, kasi hindi namin kaya yung talagang magbubuhat ka at mag-set up ka in another location. Ito siya, no? Siguro malapit na tayong mag-break para sa ating first half, no? Oo. May mga tanong ako, no? Kasi napag-usapan na natin yung mga technical aspect, no? Yes. Pero una, may tanong ako, no? Ano ba ang impact o nagagawa ng isang museo sa isang bata o kabataan, sa isang tao? Talaga bang meron tong parang epekto sa kanyang pag-iisip, sa kanyang kamalayan? May mga pag-aaral yan. Kasi mahalagang marinig to ng mga magulang, no? Ng mga magulang natin. Para sila rin, alam nila na i-encourage nila yung mga bata na magpunta ng museum. Tsaka yung mga teachers na ayaw magpapunta sa museum kasi gusto nila sa classroom lang. Diba? Ayaw yung ilag sa outdoor activities. So, yung pagpunta sa museo, lalo na't meron po tayong CHED memorandum na hindi pa rin po nililift, na bawal pa rin mag-field trip sa college. Pati ewan ko, pati yung DepEd yata. So, yan, malaki rin yung impact niyan sa atin. Oo, kasi ako personal note, no? Ako, siguro, safety measure yan, pero logistics lang yan eh. Malinaw lang yan na policy, na procedure. Pagkuha ng permit, pagkuha talaga ng accredited supplier, no? Correct. So, matutugunan yun, yung problemang yun ng safety, ng maayos na proseso. Kasi basically, ang field trip pa rin, ang pagpunta sa mga museums, no, outdoor activities, ay legitimate at valid activities. Correct. So ano yung epekto sa bata? Una, ibahin natin yung pagtingin natin sa museo. Hindi kami sinihan. Yun. Hindi kami entertainment. No, hindi kami shoppingan. Hindi kami palengke. So parang ayaw nyo yung concept na parang yung mga pumupunta lang kayo doon for nothing. Diba? Minsan okay din. Kunyari, gusto mo, minsan sa art museums, punta ka, uupo ka doon. Pag lost ka, feeling lost, no, tama. May dinaramdam ka. Tama. May puot. Diba? Tama. Pwede kang magmuni-muni sa loob ng isang art museum. Pero hindi pa rin siya doing nothing, diba? Hindi May siya pakay ka definitely eh. not Oo. doing Hinahanap nothing. mong yung sarili. Oo. So, ang museum kasi by definition yun, is we are an educational institution. Hindi kami formal na classroom, hindi kami nakakulong wala kaming classroom chairs. Pero yun nga, ang docents ay teacher, is to Correct. teach. Ang museo ay educational institution, and ang exhibitions depende sa kung ano yung pagtingin mo sa kanya. Iba-iba ang maiuuwi ng bawat bata. Okay, sige ma'am. Ako, produkto ako ng mga magulang na nagdinala ako sa mga museo. At sa National Museum talaga yung unang punta ko. Tapos kahit na hindi masyado maganda yung mga exhibits, no? Kasi nasa hallway nung time na alam ko yan. malit ako. So pero lagi nilang in-emphasize na itong ating National Museum. So pero later on na naka-travel na ako, ang pinakamalaking impact sa akin, 10 years old ako, na punta ako sa National Palace Museum sa Taiwan. Wow. I think dun nabuo talaga na, hindi ko naman naisip na gusto kong maging isang curator o director ng isang museum.
Pero talagang yun ang malaking impact sa akin na dala-dala ko pa rin hanggang ngayon. Kaya na bago yung career ko, Ayun. career path ko. Siguro siya magkakaroon, siguro follow up sa tanong ni Ma'am, no? Nabanggit ni Ma'am yung word na curator. Ano bang ibig sabihin to? Ano bang animal to? Parang gano'n, no? Curator, ano yan? Naggagamot ano ba yan? Ano bang ginagawa ng isang curator? Anong ginagamot ng Ano isang cure mo? curator? Di ba? Oo, yan. Magbe-break muna tayo. Pero bago tayo mag-break, may mga nakikinig na ho sa atin, no? Awa ng Panginoong Diyos. Erwin Evangelista Guyos, no? Teacher din ito. Si Brian Briones na pumunta sa lecture ko sa Calamba kahapon, no? Salamat sa inyo at sa mga nakikinig pa sa atin at nanonood sa FB Live. Kaka-birthday lang noong curator ng Rizal Shrine Calambano, si Zara. Zara Escueta. Kasama Hello, mo. Zara. Love ka namin. Ang mga National Historical Commission, lahat kayong mga curators, lahat kayong mga shrine guides, lahat kayong mga kaibigan namin, mabuhay kayo for the job well done you're doing. Okay? Okay. So, ngayon, babalik po tayo. Ilang sandali lamang para sa ating mga paalala. Dito lamang po sa Lakas Pinoy Radio! EBC Eagle Broadcasting Corporation. Ito ang Radyo Agila. Balikan natin ang kasaysayan. Unawain ang kaugnayan nito sa kasalukuyan at kinabukasan. Kasama ang kapisanan ng Pangkasaysayan ng Pilipinas at Philippine Association of Administrators of Student Affairs. Makilahok sa talakayan dito sa DZEC 1062 tuwing Sabado, alas 5 ng hapon hanggang alas 6 ng gabi sa Lakas Pinoy Radio. Muling magbabalik ang Lakas Pinoy Radio, kaakibat ng Philippine Historical Association. Makasaysayang hapon muli sa ating lahat, no? Muli ako po si Xiao Chua, Jonathan Balsamo, Philippine Historical Association. Kasama din natin ang paasa sa programang Lakas Pinoy Radio. At syempre, ang Shamier Marketing, diba? Si Madam Shamier. Anyway, si John Ray Ramos po ay mayroong komento. Actually, nandyan lang siya sa booth eh. Ito talagang si Kuya. Ang mga museo ay mga educational institutions, kaya di dapat magtayo ng kasino sa tabi ng Museong Pambata. Wow! Alam nyo, Salamat. Usapin po yan. At ako po ay nagtestimonya para sa Museong Pambata. Pinagtatanggol ang kahalagahan ng Museong Pambata sa kaso laban sa City of Manila at doon sa tinatawag na yung mga nagpatayo na kasino pala yung gagawin. Kasi ang mga museum may educational institutions. Yung mga developers. Okay? So, salamat, John Ray. Ayaw na mag-deal dito kasi maninega tayo. Pero, mahalagang mahalagang tignan natin yung museo. Although legally, hindi siya eskwelahan. Bilang talagang mga educational institutions in many ways. Educational institution, cultural space. Yes. No? Kaya kailangan irespetuhin natin ng mga museo ito. Jonathan. May tanong ako, ma'am, nabanggit natin yung kanina yung word na curator, no? So ang isang museum ay kailangan may namumuno, may namamahala para may order, no? May responsible, no, sa koleksyon, at iba pa. Ano po ba talaga itong curator na ito? Anong klaseng tao siya? Anong klaseng profesyon siya? What's that Pokemon? Who's that Pokemon? Okay. Ako Sige. sasagot. Actually, galing yan dun sa term na kura, no? Protector, no? Taking care of objects, no? So, yung curator, talagang main role niya, traditional role niya, is to take care of museum collections, no? Na siya rin, sa mga definitions makikita mo sa ilang mga institutions all over the world, talagang dinidefine yun na siya yung scholar ng objects na pinapangalagaan niya, yung mga collections, no? Pero of course, katulad ng maraming mga salita, pwedeng
magbago yan ng mga termino, iba yung mga interpretations, at very loosely ngayon na tinatanggap. So, pag lumabas ka ng museo, may mga curator nga ng mga art exhibitions, no? At ginagamit ko minsan very loosely niyan. Tapos kami nga sa National Museum, dahil at the moment nasa reorganization kami, yung mga positions dati kasi na kinaklasify na curator, hindi naman siya dapat bureaucratic positions lang. Kundi talagang i-define namin according to kung ano yung mga mandato namin. Opo. Ang mandato namin kasi 3. So, education, na-mention nyo kanina, scientific, at saka cultural. So, doon kami pumapasok. No? So, nung sa pag-iisip namin ng reorganization, yung mga trabaho na halimbawa nangangasiwa ng nangangalaga ng aming administrasyon, hindi mo pwedeng tawagin silang curator for that, no? So kaya binago na namin ng ilang position descriptions na gano'n. Natanong ko rin yun, ma'am, no? Kasi halimbawa ako po nasa local government, no? Meron talagang item for museum curator. At ito yung pag kinikwento ko sa iba't ibang mga bayan, nagugulat sila na meron palang talagang position sa government, no? Kasama ako dun sa mga nangangampanya nung araw. Medyo may katandaan na ako. So, kasama ako dun sa mga... Uy, thank you, ma'am. Thank you, ma'am. So, may ano talaga, dati kasi sa government, walang position na gano'n, no? Dati wala ring researchers. So, over the years, parang nare-recognize na yun. No? So, kailangan talaga sa trabaho natin, igigiit natin yung dapat. Ano. Lalo na kung community-based, no? O nasa mga communities, no? Kasi katulad po nung sa akin, private sector, sa Museo Valenzuela, private sector yung talagang nag-push. Sabi nila, kailangan magkaroon din tayo ng museo para malalaman yung history ng Valenzuela. Tama. So, pinaglaban nila lobbying at nag-create ng positions, no? At nagkaroon ng opisina para dito. So, pwede kayong makakuha ng plantilla. Opo. Para dyan. So, para may permanent position. Opo. Kasi yun ang nakakatakot ko minsan sa mga museum na hindi sustainable. Yun, ma'am. Tapos after a while, sarado yan o nabubulok yung mga gamit. Luma na. Pag walang naiiwan na nakatutok talaga, halimbawa, tapos na yung term ng isang mayor, tapos na rin yung second mayor, napalitan na, wala nang continuity. So, instead na mapangalagaan yung museum collection, lalong napabayaan. Bago sagutin ni Ma'am Mea yung tanong mo about being curator, nasolusyonan nyo ito sa Museo Valenzuela. Ito yung museo ni Dr. Pio Valenzuela, ang bayani ng Pulo. Na ang ginawa ninyo ay imbes na project lang ni Mayor, gumawa ng foundation. Oo. 'Di ba? Para eventually yung Museo Valenzuela Foundation, siya ay nangangalaga na maging sustainable at magpatuloy kahit sino pang mayor ang dumating yung museo. Oo. Dalawa na kasi ang museum namin. May Museo Valenzuela, meron yung City Museum. No? At pareho mong hinahawakan yun, di ba? Oo, binabantayan ko lang. Custodian. Okay. Si Ma'am Mea. A curator. Tama, okay na yung definition ni Ma'am Ana. Pero yung binanggit mo tungkol dun binanggit natin yung namamatay na lang yung exhibition. Ayun. Ay, grabe. Minsan kasi yung pagtingin natin sa museo, yung on the side ng gumagawa, minsan ang nauuna kasi nating tinitingnan, meron akong magandang space gawin kong museum. Meron akong mga ganitong antique na minana ko pa galing sa lolo ko. Yan, gawin natin sa museum. So parang basta may mga lumang gamit ka na museum, magandang mo. Ang iisipin mo. Ano yung dapat mong gawin kapag gumagawa ka ng museum? Ano yung una mong dapat isipin? Ano muna yung pakay mo? Agenda. Ano ang pakay mo? Ano gusto mo? Ano ang ikinukwento mo? Inspiration mo, meron kang mga antique, may mga gamit ka, maganda siya. Ano yung mga kwento ng gamit mo? 'Di ba? Ano ang agenda nung gamit mo, para saan siya, at ano ang kinukwento mo sa madlang people na pupunta sa museo mo. Ayun. Tapos, part ng agenda, part ng vision mo, anong mapapala nila dun? Diba? May kwento ka nga, ang ganda-ganda ng kwento mo, isang tao lang nakinig sa'yo. In anything kasi, kahit nagsusulat tayo, o nag-invite tayo to a conference, o nag-invite tayo to any event, or nag-invite tayo sa mga museums, ang lagi natin titignan, lagi natin iisipin, kailangan ipakita mo sa kanila bakit kailangan nila ito. What is it for them?
Correct. Di ba? Ano yung mapapakinabang nila? Kasi hindi naman, katandaan natin na hindi pupunta ang tao kung di nila need. Pero siguro, Diba? sa isang banda, ano yung part na yan ng marketing, no? Yes. Pero dapat tingnan din natin na yung nabanggit nga ni Ma'am Ana, papaano sa part ng museum management, papaano magkakaroon ng participation ang community. Oh, yan. Oo. Kaya hindi lang pagmumuseo o yung museology yung ginagawa ninyo, sinasabi ninyo, meron kayong mga Public programs. Marketing promotions. So, may mga talks na nangyayari sa inyong talks, mga... related dun sa mga exhibitions. Active sila sa social media. So kahit minsan ako, wala akong time pumunta ng NM, pero nasusundan ko, natutuwa ako. Oo, yung latest nga dyan ay dinala na yung lolong na stuffed ba? Anong tawag doon? Stuffed, taxidermic stuffed. That's the biggest crocodile ever that was measured in the world. Ay dinala na po from the repository to the building of the new National Museum for the Natural History. Diba? Yan yung inaabangan natin na baka sa Nobyembre magbukas na. No, at ito ay bago. So magiging ito na yung full realization of a vision that was long ago given na 3 dapat ang National Museum natin. At ito yung 3 neoclassical buildings na malapit sa Luneta. Okay. Diba? So importante sa amin talaga, pag-aralan namin sino ba yung mga pupunta sa museum. Right. Kailangan kilalanin namin sila. So hindi pwedeng yung pagka gumagawa kami ng mga exhibit, parang sige lang ng sige para sa sarili namin. Halimbawa, ang pinaka-goal namin, kailangan access. Opo. So ngayon meron kaming committee sa loob ng National Museum, tinatawag na Universal Access Committee. Kasi para yun yung tinitingnan namin kung alin sa sektor ng mga Pilipino na hindi namin na-address. So marami pa rin kaming pagkukulang. Halimbawa, yung mga differently abled, yung mga may kapansanan na hindi makapasok sa museum, no? Paano namin ina-address yun? Yung mga merong challenges, physical challenges. So, tapos yung baka naman yung mga text namin, mga sinusulat namin doon, medyo baka asiwa yung ibang tao doon. So, kailangan pag-isipan natin, sino ba tong general audience namin na gustong i-address? Opo. So, yung ginagawa namin, yung level ng pagsusulat, dumadaan sa maraming revisions kasi pinipeg namin sa grade 5 Okay, grade na knowledge. 5. Kasi hindi namin pwedeng i-assume na alam na nila. Ng lahat, kahit na Pwede ba matanda namin na. i-adapt din yan kahit sa amin? Pwede. Pag grade 5 ang anong based on yung study? language, yung language Okay. na gagamitin mo. Pwedeng kahit Pilipino yan o English, kailangan Tama. tignan mo yung general knowledge. Kasi pag too technical, baka wala na. O sobrang haba, nasa dulo na ng last sentence. Ano nga uli sinabi? Correct. Kasi syempre may time din na kailangan i-consider mo na yung visitor mo hindi naman magbabasa ng buo. 'Di ba? But I have so you're talking about audience, no? Ayon nga sa pantayong pananaw, no, ay para kanino ang ginagawa natin. Ngayon, ang henerasyon ng ating mga kabataan ngayon na tinatawag nating millennials. Kasama ka ron. Ayoko ayoko namang mag-assume na kasama ako doon. Ibang-iba yung value. Selfie ka ng selfie Nauna pa ako sa kanila. 2003 pa. Alam ni ma'am yan. Oo. But anyway, my question is, and this is a very good point, this is either ginagawa ninyo o pangarap nyong gawin. Ano ang vision nyo ng Museum for Millennials? Yan, Mea. Ano ang isang ano dapat gawin sa isang museo para maging palatable sa mga millennials? So, man dapat sci-fi na puro mga effects. Kailangan pa rin kasi naming balansehin yung gusto mong gawin, libre lang mangarap. Pero kailangan mo pa rin siyang balansehin dun sa reality na magastos mangarap. Correct. 'Di ba? Magastos pa rin ang pangarap. No? So, technology-wise, gusto man natin maging super high-tech. Hindi pa maganda ang internet natin sa Pilipinas. Trueness. 'Di ba? May halaga, may gastos, may karampatang gastos kapag may nasisira. No? Yung may isang spot sa Bahay Chinoy na selfie capital of Bahay Chinoy kasi nandun yung lahat ng yung maraming diorama. Yung maraming vendor. Tapos maliwanag kasi yung lugar dahil siya hapon. Hapon yung time frame nun, no? So maliwanag na maliwanag.
So, pero makikita natin na dun sa mga dumadating na bisita, doon nagkakaroon ng traffic. Diba? Kasi kaka-selfie, kaka-picture, hindi umuusad yung mga tao. So, naiinis yung mga nasa likod. Diba? Tapos nagagalit yung mga teacher. Yun. So, hinahanap natin patuloy yung proseso, hinahanap natin yung balanse between paano ko pangangalagaan yung collection ko versus maibigay yung gusto nilang mangyari. Mama Ana. Kami nagumpisa nung ang pagpasok ni Director Barnes, pinayagan ng magkaroon ng pwede mag-photograph. Oo, kasi dati hindi po bawal pwede. Na bawal dati. Oo. So ngayon, kasi ang reality, kahit walang camera, yung mga cellphones natin may mga cameras. So hindi niya na talaga pwedeng ipagbawal yon. So tapos nakikita din namin, kaibigan namin yung social media accounts nga ng mga nagpo-post ng mga pictures mula sa sa pagkuha nila ng selfies nila. So okay naman sa amin yung ganun dahil kuminsan nga hindi na kami gumagastos sa marketing kasi word of mouth, tapos yung nga nakikita nila na okay pala, it's cool to be in a museum, no? Hindi pa sa National Museum, pero parang gusto nating ipahatid na ito'y isang area na pwede nilang pasyalan. Masarap mamasyal sa isang museum. Alam mo, for example, follow up ko lang na masaglit. Yung tinatawag na, kasi si Jonathan, gustong-gusto ko yung ideya niya kasi magsasalita kami sa isang kongreso ng wikang Filipino. Pero ibig ko sabihin, ang ideya kasi na narinig ko from Jonathan ay, kasi yung mga millennials, di ba, mahilig mag-shopping. So, kailangan makakuha tayo ng insights kung paano ba dinidisplay ng mga malls yung mga produkto. 'Di ba? Ano yung way? Yun lang, hindi natin to try sagutin ngayon, pero isang palaisipan ito na paano nahahalina ang mga tao na pumunta sa mall, 'di ba? Na pwede nating gawin. Although of course hindi natin ma-replicate kasi commercialism talaga 'yun eh. But how do we try to sell, no, the idea that cool, that culture is cool, which of course both of you have been doing so well in your museums. But ako feeling ko bottom line, balik tayo dun sa ano yung kinukwento mo. Tama. History is cool. Definitely. Culture is cool. Yeah. Pero it's the way paano mo siya kinukwento. So, ang ganda-ganda ng kwento mo, pero yung receiver mo, ano yung natatanggap niya, paano mo siya kinukwento. So, yun lang eh. Kasi even yung marketing plan mo, dun pa rin siya nakasalalay, dun sa kwento mo. Ganda nga ng building mo. No? Ganda ng building mo, bakante kasi wala kang kwento. Diba? Pero yung sa amin, actually, ang gusto namin na, yung hindi namin gusto gayahin ng mall. Ang gusto lang namin, yung siguro yung sa customer service, yung care. Ganon lang. Pero sa exhibitions, ang bentahe talaga ng mga museums, nasa amin yung mga tunay na objects. Hindi siya virtual reality. Ibang experience yun. Hindi siya picture. The experience of seeing the actual. Kaya yun din talaga ang goal namin. Yung kasi ang swerte din namin na yung mga buildings namin heritage buildings. So yung experience of being in a heritage building also can be part of the factor. Isang lakas Pinoy na pagbati kay kasamang Lord de Vera. May tanong, nakikinig kasi community participation daw, no? So through social media, may way to participate ang community. So tanong po mula kay Lord de Vera, baka pwedeng magbigay sila ng tip. Kunwari, sa barangay hall, may maliit na space na pwedeng gawing mini museum, di ba? Lalo na kung maraming kwento ang lugar. Ano daw ang tip ang pwedeng ibigay natin? Pwedeng-pwede. Pwedeng-pwede kasi basta may kwento ka, umpisahan mo sa kwento, tapos tsaka mo hanapin kung ano yung kailangan mo para maikwento yung kwento mo. Magandang so let's say, meron kang alamat kung paano nangyari yung bayan mo. 'Di ba? Hanapin mo muna yung pinakamagandang paraan ng pagkwento na 'yan. Tapos tsaka ka maghanap ng gamit. Tsaka ka kumatok sa mga bahay-bahay. Lola, pahiram naman nung ganito. Kasi magkukwento kami ng alamat. Yan. So, ganun nga. Dapat i-combine nyo yung tangible, yung mga gamit, at yung mga
art objects. Pero ganun din, kailangan may mga kwento yan. So, yung intangible yun. Or kung ano yung mga performance around it, no? Tapos, yung dapat hindi lang nga isang interpretasyon ng mga gamit na yun, na merong mga iba't ibang levels ang mga tao para maunawaan nila yung anong nakikita nila doon. And that makes it meaningful kasi ang daming meaning. Para may take home sila. At may ownership eventually. Yes. Exactly. Alam nyo, May tanong ako siya, no? Sige. Nakalimutan ko yung tanong ko, ikaw na muna. Sorry naman. Ang Museo de Oro ng Cagayan, meron silang espasyo para sa, alam mo, yung kung ano yung ginagamit ng mga tao sa pang-araw-araw na buhay. Yes, So halimbawa, yung mga, alam mo yung 3210 nung unang panahon, naka-exhibit na ngayon. Typewriter, naka-exhibit na ngayon. So may mga ganyan na pwede na, ito yung mga ginamit ng mga bote ng soft drinks nung panahon na iyon. Meron sa eskolta niyan, hindi ba, John Ray? No? Na mga lumang mga gamit ay naroon. So, tapos depende yan kung ano yung i-display mo, gaano kalaki, doon mo titignan kung istante ba, ano ba, salamin ba yung titignan mo. So, yun yung mga practical na kailangan mo makita tungkol sa pag-setup ng isang barangay museum. At naalala ko po, no, maaari kayo magkomento rito. Sa kwento ng mga museo, nakita natin na may mga champion behind. Katulad po sa Museo Valenzuela, may isa talagang pari po siya, ha? Hindi pa siya politiko, no? Si Monsignor Mar, na talagang siya yung may desire. Kasi nakita niya sa ibang bayan, talagang sa ibang bansa, no? Meron silang museo na kinikwento ang kanilang kasaysayan. So sa Valenzuela, bayan kami, may kwento kami. No, saan malalaman ng mga bata, ng mga taga Valenzuela ang kwento ng bayan namin. So dahil pari siya, lumigaw siya sa politiko, mga community leaders, etc. Pero yun, no, kasi yun nga, no, sino yung gagawa? At yung tanong nga, takot kasi po ng marami, hindi naman kami aral, hindi kami, 'di ba? Paano natin ito gagawin? Kung community museum siya, ang pinakamagandang paraan is community participation. Silang lahat get together, meron kang isang leader siguro, get together, pag-usapan, ano yung kwento natin, intangible, ano yung mga gamit available, at sino ang maglalakad, sino magtatrabaho nun. Diba? Kung community participation, kakailangan mo ng istante, di pagawa mo dun sa bahay mo. Kailangan mong ligawan si Lola para sa kanyang antik na kumot, diba? Pagawan mo dun sa kapitbahay na isa. Diba? Community participation kasi community museum siya. Ibang usapan na yun kapag gusto mo ng malaking-malaking engrande. Iba yun. Pwede magsimula muna sa maliit. Of course. Hanggang sa may makakita, no, may mag-donate o tumulong hanggang sa lumaki. Kahit sa classroom, pwedeng gumawa ng classroom museum. Yun. Hindi siya permanente, pero pwede kang magkaroon. No, like yung anak ko nung grade 1 sila, nagkaroon sila ng project, inaral nila ang tungkol sa telepono. Ang anak ko, ang kinagisnan niyang telepono ay cellphone. Hindi niya alam yung landline na may pinipindot. At iniikot ang dial. Ay wala na yun. Pinipindot. So nang unang beses siyang nakakita nung landline, sabi ko, tawag ka sa baba, sa guard. Kasi pwedeng intercom, no? Tawag ka sa guard. Pinindot niya yung 107, pero hindi niya inangat yung receiver. Kasi hindi niya alam. Wow. So, nag-aral sila tungkol sa telepono. Ang product output nila, gumawa sila ng telephone museum. At dahil may gusto silang ikwento, ang mga nanay ngayon at tatay, nagkumahog maghanap ng block na iniikot. Kami ang namoblema kung saan kami maghahagilap nun. Magagawa ng paraan basta gusto. Nakahiram ako sa tinapon ng hotel. Pero yung nga, importante kung anong pakay mo. Kailangan talaga maging accessible. Pwedeng may isang leader, pero kailangan i-turn on niya yung iba pang mga tao. Correct. Kasi kung siya lang nag-iisa, mahirap talaga yon na alam ko yan. hindi nyo maano. Tsaka kung minsan nagiging overprotective naman. Ayun, opo. Na hindi nga magiging accessible yung collection o tsaka yung museum dahil nga ayaw niyang masira o gano'n na ano. So importante lahat yung mga ganun. Pero yung kinikwento mo nga na museum sa mga eskwelahan, no? Napansin namin yung kasi bago kami mag-set up ng mga museum sa iba't ibang rehiyon ng Pilipinas, inaalam muna namin kung merong sensibility. So meron ng practice na similar to museum
yung museum practice na museum work. So nakita namin halimbawa yung sa mga Ivatan sa Batanes, no, na ano talaga sila, meron na talaga silang mga school museums na nandun na yung practice na dadalhin nila yung mga gamit nila mula sa bahay, tapos dinidisplay nila. So dapat ganun din yung kikilalanin natin kung gusto nyo magtayo ng isang museo, baka naman nandun na yung yung ilalaman yung practice pati. Yung practice. Oo, na marunong sila magkumpuni ng mga gamit, tapos marunong na silang mga laga nila. Oo, ganun na. Ma'am, may tanong ako. Medyo malapit na tayo magtapos, no? Masaya ba ang museum work? Ba't tayo nagtinginan? Kasi maraming challenges, no? Marami talaga. Pero saan nakikita yung satisfaction? Ito sort of parang fulfillment. Fulfillment. Talagang sa mga nakikinig, no, nag-iisip sila, magandang career ba ang magtrabaho sa museum? Yan. Gusto mo sumagot mo? Kapag na-meet yung target. Alam mo, minsan yung saya nung museum work, darating siya sa iba't ibang forms. No, meron kang makitang comment sa logbook mo na yung mga common is maganda yung museum, mga generic, diba? Pero makakita ka ng comment na gusto ko nang hanapin yung lolo ko na iniwanan kami nung maliit pa kami. Bumalik siya ng China. Yan. Grabe, no? So, yung ganong klaseng isang comment, oo, tama yung ginagawa namin. So, may validation ka na may patunay ka na yung pakay mo is napupush forward mo yung agenda mo. Ako rin ganun. Pag kayo nga mahirap yung araw ko, daming problema, pababa lang ako mula sa opisina ko, tapos doon lang ako sa mga galleries, no? At nakikita ko, natutuwa ako pagka natutuwa din yung mga na bumibisita sa amin. Tapos maraming careers na possible na i-pursue sa museum. Hindi lang yung pag-aaral ng curatorship, no? Katulad nga sa National Museum, dahil nga cultural, educational at saka scientific na ang mandate namin, no? Pwede kayong, kung halimbawa ang botanist ka o kaya paleontologist ka, pwede kang magtrabaho sa museum. So maraming mga aspeto, o kaya gusto mong legal framework in cultural heritage, pwede rin sa amin 'yon. So walang maraming posibilidad na career path. So Jonathan, as a final word siguro to our guests, for our the guest to say. May final question ako, ha. Sige. Sige. Ito na lang. May imbitahan ko sila sa mga museo. Para lang sa sort of wrap up. Kasi ang Tayo Lakas Pinoy Radio, Filipino identity. Correct. Yan. Mabilis lang po, no? Ano ba ang saysay ng museo sa isang bayan? Kasi marami pa rin hindi nakakaintindi po nito. Yun, sense of identity. Okay. Kasi yung museo mo ang magkukwento ng kwento ng bayan mo. Bakit saan ka nagmula? Ano ang laman ng bayan mo ngayon? Ano ang ginagawa ng bayan mo ngayon? Saan siya pupunta? Tama. Ito rin ay isang lugar kung pwedeng, halimbawa yung mga gamit ng luma o yung mga mula sa nakaraan, pwedeng gawin nating mas makabago. Yung interpretasyon natin kasi maaaring mas iba kesa sa dati. So importante yun na kung meron tayong mga collections, either tangible or intangible, kasi dapat ngayon may mga recordings na tayo at saka videos din. Yes. Para alam natin kung paano itong particular na sayaw, o paano linuluto itong particular na pagkain, no? Importante na may sentro tayo na kung saan tayo pwedeng bumisita. Parang pag-isipan natin saan ba tayo nagmula. Yun. Para pag-isipin tayo. Ayun. So, anyayahan po natin kung may event tayo na forthcoming, o anyayahan natin sila sa ating mga museo man. Okay. Sige po. Sige. Leia. So, inaanyayahan po kayo sa Bahay Chinoy. Sa gitna po kami ng Intramuros. Likod lang kami ng Cathedral. Bukas po kami ng Tuesdays hanggang Sundays sa hapon. May exhibit po kami ngayon kung gaano kagaling ang Filipino. Because in year 1417, naglayag po ang isang Sultan of Sulu
papunta ng China. Opo, international travel po tayo nun. Ang gamit nila ay traditional na balangay na walang pako at walang makina. Walang makina, 1470. At yung sultan na namatay, si Paduka Batara, ay national, parang isang landmark na inaalagaan ng Chinese government, yung kanyang libingan doon. So, the exhibit is up until end of the month. Mamana. Inanyayahan namin kayo sa National Museum, Pambansang Museo. Actually, libre makapasok sa Pambansang Museo. Bukas kami mula Martes hanggang Linggo from 10 a.m. to 5 p.m. Walang noon break. So, pwede kayong mamasyal. Gusto namin kayong pumasyal doon at magmuni-muni at panoorin ng mga tinatanghal naming exhibit. Meron kaming event kasi 'di ba pa malapit na ang Idil Fitr, no? So, may palabas kami yung kami yating kauna-una magpapalabas nung Tawi-Tawi na documentary. Ang filmmaker na ito ay si Gabriel Malvar. So, ilo-launch namin sa Wednesday sa National Museum of Fine Arts na auditorium. Pero wag niyo kakalimutan na meron kaming museums all over the country. At ganun din, bukas kami from 10 a.m. to 5 p.m. Tuesday to Sunday. Gusto ko yung planetarium. Oo, maganda daw. Oy, puntahan nyo yung planetarium. Bago na ang planetarium natin. Saka like us on Facebook, Instagram, at like na, ma'am. Like at Twitter. Ako naman, museo din to, Gateway Gallery, Sining Saysay. Yan yung mga paintings ng ating ng kasaysayan. Meron kaming event dyan sa Sabado, Klima at Kasaysayan. Ito po isang talk. Ako po yung magsasalita kasi tinrain kami ni Al Gore about explaining climate change. So, magsasalita ako si Professor John Ray Ramos at yung climate activist si Ayin Karunungan. Yan po ay sa Sabado ng hapon. Kung meron ang mga detalye po, ay like nyo po ang page ng proyekto. Jonathan. Okay. Ang Philippine Historical Association po ay merong international conference sa Setyembre. Kasama po natin ang Malaysian Historical Society at Society of Indonesian Historians. Yes. The Mali World, Connecting the Past to the Present. Manila Hotel and De La Salle University, Manila. Sa Setyembre, paki-check na lang po i-google nyo po ang website ng Philippine Historical Association. So sa final word, salamat sa mga museo dahil tinutulungan nyo kaming mga guro na ituro ang kasaysayan ng Pilipinas at ipafeel sa kanilang galing ng Pilipino. Jonathan. Malamig sa museo, no? Pero ang maganda rito, makikilala mo ang sarili mo. Okay, so ngayon po, ako po si Xiao Chua. Samahan niyo po kami sa susunod na Sabado para sa isa na namang umaatikabong talakayan. Kasama ko ngayon si Jonathan. Kami po ay nagpapasalamat sa pagsama niyo sa loob ng isang oras. Dito po sa Lakas Pinoy Radio.